Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang ugnayan ng kapaligiran at kultura sa aking komunidad. Sa araling ito, ating maipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Ating matutukoy ang kapaligiran, hanap buhay, pagkain at produkto, pagdiriwang at kultura na pinahahalagahan at ipinagmamalaki ng bawat komunidad. Handa ka na ba? Bakit mahalagang malaman ng isang batang tulad mo ang ugnayan ng kapaligiran at kultura sa kanyang komunidad? Ano ang kultura? Ano ang kapaligiran? Ano ang ugnayan ng kapaligiran at kultura sa ating komunidad? Ang kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Kasama rito ang tradisyon, paniniwala, kaugalian, wika, pagkain, kasuotan, hanap buhay, sining, panitikan, at mga pagdiriwang. Halimbawa sa ating bansang Pilipinas, naging kultura natin ang pagmamano sa mga nakatatanda. Naging kultura din ang pagtutulungan at bayanihan. Nagdiriwang din tayo ng kapistahan. At kasama sa ating kultura ang pagkain ng masarap na adobo at sinigang. Ang kapaligiran naman ay tumutukoy sa lugar kung saan naninirahan ang mga mamamayan o tao. Ang mga halimbawa nito ay ang pamayanang urban, tulad ng lungsod, malalaking bayan, matataas na gusali, mall, ospital at paaralan. Ganon din ang pamayanang rural, gaya ng bukirin, kabundukan, kagubatan, dagat at ilog. Mga pagkain, produkto at pagdiriwang na nagpapakilala sa isang lugar. Ang kapaligiran ang nakaaapekto sa kultura ng isang komunidad. Dahil sa kapaligiran, nagkakaroon ng iba't ibang hanap buhay, iba't ibang pagkain, iba't ibang produkto, at iba't ibang pagdiriwang. Narito ang ilang mga kilalang produkto, pagkain at pagdiriwang mula sa Luzon. Benguet, isa sa mga lalawigan ng Cordillera Administrative Region o CAR. Kilala ang Benguet sa katawagang Salad Bowl of the Philippines dahil sa malawak na taniman ng gulay at bulaklak. Kung kaya naman, ito rin ang mga pangunahing produkto ng lalawigan, gulay at bulaklak. Ang festival na ipinagdiriwang sa Benguet ay ang Panagbenga Festival. Ang ibig sabihin ng Panagbenga ay panahon ng pamumulaklak. Ito ay parada ng makukulay na korosang nagagayakan ng mga bulaklak at gulay. Nueva Ecija mula sa Rehiyon 3 o Gitnang Luzon. Tinagurian ding itong Rice Granary of the Philippines dahil dito nagmumula ang pinakamalaking bahagi ng ani ng palay sa bansa. Kung kaya naman ang palay din ang kanilang pangunahing produkto. Ipinagdiriwang nila ang Uhay Festival. Ang uhay ibig sabihin ay palay. Ito ay bilang pagpaparangal at pasasalamat sa patrong si San Sebastian sa masaganang ani. Paite, Laguna mula sa Rehiyon 4A o Calabarzon. Ang lalawigang Paite ay mula sa salitang paet na ang ibig sabihin ay sinsel o pang-ukit ng kahoy. Kung kaya naman ang pangunahing produkto sa lalawigang ito ay mga inukit na kahoy. Ang iba pang mga produkto nila ay iba't iba pang mga ani tulad ng gulay at prutas. Anilag Festival naman ang kanilang ipinagdiriwang dito. Ang ibig sabihin ay ani ng Laguna. Sorsogon mula sa Rehiyon 5 o Bicol. Ang pangunahing produktong agrikultural ng lalawigan ay ang pili. Kung kaya naman ito rin ang pangunahing sangkap sa mga ipinagmamalaking produkto ng lalawigan gaya ng pili pie, pili tart, mazapan de pili at iba pa. Pili Festival naman ang kanilang pagdiriwang bilang pagpapasalamat sa masaganang ani.
National Capital Region o NCR. Sa rehiyong ito ay maraming sentro ng komersyo kung saan nagtatrabaho ang mga tao sa mga malalaking mall at pamilihan, opisina o mga nasa malalaking gusali. May iba't ibang produktong ginagawa sa rehiyong ito na ipinagbibili rin sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ipinagdiriwang sa rehiyong ito ang Flavors of NCR. Ito ay isang food festival na nagtatampok ng mga kilalang pagkain at produkto mula sa rehiyon. Narito naman ang mga kilalang produkto, pagkain at pagdiriwang mula sa Visayas. Bacolod. Sa lungsod ng Bacolod, Negros Occidental na matatagpuan sa Negros Island Region o NIR. Matatagpuan sa lalawigang ito ang malalawak na taniman ng tubo. Ang asukal mula sa tubo ay nagagamit sa paggawa ng matatamis na panghimagas na kilala sa lalawigan tulad ng Napoleones, Guapolpay, Piaya, Barquillos, Bizcocho at iba pa. Mascara Festival naman ang kanilang pagdiriwang. Mas na ang ibig sabihin ay masa at kara naman ang ibig sabihin mukha. Cebu. Ang lungsod ng Cebu ay mula sa Rehiyon 7 o Gitnang Visayas. Maraming turista ang dumadayo sa lungsod ng Cebu tuwing Enero para sa pagdiriwang ng Sinulog Festival. Ang pangunahing produkto sa Cebu ay ang dried mangoes at pinatuyong danggit at pusit. Ang Sinulog Festival naman ay bilang pagpaparangal sa Santo Niño. Tacloban, Leyte. Ito ay matatagpuan sa Rehiyon 8 o Silangang Visayas. Maraming coastal barangay sa lalawigan, kaya naman pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanap buhay sa lalawigan. Kung kaya naman ang kanilang mga produkto ay iba't ibang yamang dagat gaya ng isda, hipon, alimango, tahong, talaba, halaan at iba pa. Ang kanilang pagdiriwang ay Pintados Kasadyaan Festival. Ang mga kalahok dito ay nagpipinta ng kanilang katawan at nagsusuot ng makukulay na costume. Mula naman sa Mindanao, narito ang ilang kilalang produkto, pagkain at pagdiriwang. Bukidnon mula sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Kilala rin ito sa tawag na Primary Food Basket of Mindanao dahil sa magsaganang ani ng iba't ibang pananim gaya ng pinya, mais, gulay, palay, bulaklak at iba pa. Dito rin matatagpuan ang Del Monte Plantation. Ito ang pinakamalawak na taniman ng pinya sa buong Asya. Ang kanilang pagdiriwang ay ang Kaamulan Festival. Maguindanao, isa sa 5 lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang rehiyon ang may pinakamalaking produksyon ng kape, kung kaya naman ito rin ang kanilang pangunahing produkto. Ang Sharif Kabunsuan Festival ay ipinagdiriwang sa rehiyong ito bilang paggunita sa pagdating ni Sharif Muhammad Kabunsuan, isang Arabong Malay na isinilang sa Malaysia na misyonerong nagdala ng Islam sa Mindanao. Davao, mula naman sa Rehiyon 11. Ang Davao ay tinaguriang Fruit Basket of the Philippines sapagkat ito ang may pinakamalaking produksyon ng saging at iba pang mga produkto gaya ng niyog, suha, durian, mangustin, lansones, papaya at iba pa. Ang Kadayawan Festival ang kanilang pagdiriwang dito bilang pasasalamat sa masaganang aning handog ng kalikasan. General Santos City sa Rehiyon 12 o Socsargen. Ang isdang tuna ang ipinagmamalaking produkto ng lungsod at kilala ito bilang Tuna Capital of the Philippines. Ipinagdiriwang dito ang Tuna Festival kung saan maraming makukulay na karosang may tema ng yamang tubig na tuna ang ipinaparada. Muli, ang kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang kapaligiran naman ay tumutukoy sa lugar kung saan naninirahan ang mga tao. Ang kapaligiran ay mahalaga sa kultura at pamumuhay
at mga pang-araw-araw na gawain ng mga tao. May mga pagkain, produkto at pagdiriwang na nagpapakilala sa isang lugar tulad ng mga lalawigan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli mga bata, narito ang mga lugar, produkto at pagdiriwang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tukuyin ang kultural na pagdiriwang na isinasagawa ng bawat komunidad. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang iyong mga pagpipilian. A. Anilag Festival. B. Flavors of NCR. C. Kaamulan Festival. D. Kadayawan Festival. E. Mascara Festival. E. Panagbenga Festival. D. Pili Festival. H. Uhay Festival. I. Sinulog Festival. J. Tuna Festival. K. Pintados Kadayawan Festival. L. Sharif Kabunsuan Festival. Narito ang mga bilang 1 hanggang 6. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, Benguet. F. Panagbenga Festival. Bilang 2, Nueva Ecija. H. Uhay Festival. Bilang 3, Laguna. A. Anilag Festival. Bilang 4, Sorsogon. G. Pili Festival. Bilang 5, NCR. B. Flavors of NCR. Bilang 6, Bacolod. E. Mascara Festival. Narito naman ang para sa bilang 7 hanggang 12. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 7, Cebu, ay Sinulog Festival. Bilang 8, Leyte. K. Pintados Kadayawan Festival. Bilang 9, Bukidnon. C. Kaamulan Festival. Bilang 10, Maguindanao. L. Sharif Kabunsuan Festival. Para sa 11, Davao. D. Kadayawan Festival. At para sa huling bilang, General Santos City, J. Tuna Festival. Tukuyin ang lalawigang tinutukoy sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga bilang 1 hanggang 10. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, Salad Bowl of the Philippines, Benguet. Bilang 2, Rice Granary of the Philippines, Nueva Ecija. Bilang 3, Primary Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Bilang 4, Fruit Basket of the Philippines, Davao. Bilang 5, Tuna Capital of the Philippines, General Santos City. Bilang 6, pinakamalaking produksyon ng saging, Davao. Bilang 7, pinakamalaking produksyon ng kape, Maguindanao. Bilang 8, pinakamalaking bahagi ng ani ng palay sa bansa, Nueva Ecija. Bilang 9, pinakamalawak na taniman ng pinya, Bukidnon. At para sa huling bilang, malalawak na taniman ng tubo, Bacolod. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang mga titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno.
Ano ang tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao? A. Klima, B. Kultura, C. Kapaligiran, D. Kabuhayan. Ito ay kultura. B. Ano ang tawag sa lugar kung saan naninirahan ang mga tao? A. Produkto, B. Hanap buhay, C. Kapaligiran, D. Festival. Ito ay C. Kapaligiran. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kultura ng isang komunidad? A. Kayamanan, B. Kaunlaran, C. Paghahanap buhay, D. Tradisyon at kaugalian. Ito ay tradisyon at kaugalian. D. Bakit maraming tao sa Benguet ang nagtatanim ng gulay? A. Malamig ang klima at matabang lupa. B. Maraming pabrika at pagawaan. C. Maraming gusali at sasakyan. D. Malapit ito sa dagat. Ang tamang sagot ay A. Malamig ang klima at matabang lupa. Kilala ang Benguet sa anong festival? A. Mascara Festival, B. Tuna Festival, C. Panagbenga Festival, D. Sinulog Festival. Ang tamang sagot ay C. Panagbenga Festival. Bakit tinatawag na Rice Granary of the Philippines ang Nueva Ecija? A. Maraming isda rito. B. Maraming bulaklak rito. C. Maraming nyog rito. D. Maraming taniman ng palay rito. Ang tamang sagot ay maraming taniman ng palay rito. D. Alin ang pangunahing produkto ng Nueva Ecija? A. Mais, B. Palay, C. Tuna, D. Pili. Ito ay palay. B. Kilala ang sorsogon sa anong produkto? A. Pili, B. Durian, C. Asukal, D. Mangga. Ang tamang sagot ay pili. A. Ano ang pangunahing produkto ng Bacolod? A. Tuna at isda, B. Tubo at asukal, C. Gulay at bulaklak, D. Durian at saging. Ang tamang sagot ay B. Tubo at asukal. Ang Bukidnon ay kilala sa anong tawag? A. Salad Bowl of the Philippines, B. Fruit Basket of the Philippines, C. Rice Granary of the Philippines, D. Primary Food Basket of Mindanao. Ito ay Primary Food Basket of Mindanao. D. Aling lungsod ang kilala sa dried mangoes? A. Davao, B. Cebu, C. General Santos, D. Benguet. Ang tamang sagot ay Cebu. B. Saang lalawigan matatagpuan ang pinakamalawak na taniman ng pinya sa buong Asya? A. Cebu, B. Leyte, C. Davao, D. Bukidnon. Matatagpuan ito sa Bukidnon. D. Anong festival ang ipinagdiriwang sa Cebu? A. Sinulog Festival, B. Uhay Festival, C. Pili Festival, D. Anilag Festival. Ito ay Sinulog Festival. A. Bakit maraming mangingisda sa Leyte? A. Maraming pabrika, B. Maraming bundok, C. Maraming kagubatan, D. Maraming yamang dagat. Ito ay D. Maraming yamang dagat. Ano ang pangunahing produkto ng Maguindanao? A. Kape, B. Palay, C. Tuna, D. Mangga. Ang tamang sagot ay A. Kape. Aling festival ang tanyag sa Davao? A. Kadayawan Festival, B. Sinulog Festival, C. Pili Festival, D. Uhay Festival. Ito ay ang Kadayawan Festival. A.
Kilala ang General Santos City sa anong produkto? A. Mais, B. Tuna, C. Palay, D. Bulaklak. Kilala ito sa tuna. B. Kilala ang Paite Laguna sa anong produkto? A. Mga inukit na kahoy, B. Mga gulay at bulaklak, C. Mga yamang dagat, D. Kape at pinya. Ang tamang sagot ay A. Mga inukit na kahoy. Sa anong lalawigan matatagpuan ang pinakamalaking produksyon ng saging? A. Cebu, B. Leyte, C. Davao, D. Maguindanao. Ang tamang sagot ay Davao C. Sa anong lalawigan matatagpuan ang pinakamalaking produksyon ng kape? A. Cebu, B. Leyte, C. Davao, D. Maguindanao. Ito ay sa Maguindanao D. Alin ang pinakamalawak na taniman ng pinya sa buong Asya? A. Del Monte Plantation, B. Sweet Harvest Plantation, C. Native Forest Plantation, D. Nature's Pineapple Plantation. Ang tamang sagot ay Del Monte Plantation A. Sa anong lalawigan matatagpuan ang pinakamalaking produksyon ng tuna? A. Cebu, B. Leyte, C. Davao, D. General Santos City. Ang tamang sagot ay D. General Santos City. Nakita ni Lily na ang kanilang komunidad ay may malawak na bukirin at matabang lupa. Karamihan sa mga tao ay nagtatanim ng palay. Ano ang pangunahing produkto ng kanilang lugar? A. Tuna, B. Palay, C. Kape, D. Pili. Ang kanilang pangunahing produkto ay palay B. Ang pamilya ni Alexa ay nakatira malapit sa dagat. Maraming isda, hipon at alimango ang nahuhuli ng kanyang mga magulang araw-araw. Alin ang pangunahing hanap buhay sa kanilang komunidad? A. Pagsasaka, B. Pag-uukit ng kahoy, C. Pangingisda, D. Pagmimina. Ang tamang sagot ay C. Pangingisda. Nais ng klase ni Teacher Lilibeth na gumawa ng proyekto tungkol sa pangangalaga ng kultura. Ano ang pinakamainam nilang gawin? Sirain ang mga likas na yaman? B. Baliwalain ang mga lokal na pagdiriwang? C. Itapon ang basura sa mga anyong tubig at anyong lupa? D. Kilalanin at pahalagahan ang mga produkto, tradisyon at pagdiriwang ng kanilang komunidad. Ang tamang sagot ay D. Kilalanin at pahalagahan ang mga produkto, tradisyon at pagdiriwang ng kanilang komunidad. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.